So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, katatapos lang natin sa 1UP 3 tournament. Grabe yung napanood kong final sa 1UP 3, yung Manuel versus R-Zone. Sobrang tindi, no? Sobrang tindi. Ngayon balik tayo sa mga unwatched videos, no? By October siguro tayo ulit, mga request videos tayo ulit by October. Pero sa ngayon, muna yung mga gusto ko munang battle, then ayun, yung mga gusto ko munang battle, tapos balik tayo sa mga request nyo right after. Umpisahan natin ulit ng October 1 siguro. Sobrang dami na nito guys, may mga hindi pa ako nare-review dito, and sobrang dami ng battles nito, grabe. Antindi nyo guys. Teka lang sobrang dami talaga, hindi ko na to mabibilang. Siguro lagpas na to ng 30. Lagpas 30 na tong mga request na to. So I think kailangan nating magbigay ng 2 months, no, para sa mga request nyo na to. Siguro October, November tayo, tapusin natin to. Pero isa sa mga gusto ko reviewin yung Isa Buhay first round tsaka second round. Yun, pagsasabayin ko yun. Then December tayo, Isa Buhay 2017 tsaka Dos por Dos 2017 tayo. So ayun, ito mainit-init pa, ang dami nagre-request nito, pero hindi ko na i-mention or hindi ko na shoutout lahat na nagre-request kasi papanoorin ko talaga to, isisingit ko talaga to. So ayan, ang dami ko ng clips na napanood dito, so nakaka-excite. So Kayram vs Zaki, umpisahan na natin to. Let's go. Hindi na sila nagkoitos, pero usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si Kayram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16. Style clash to, yun lang yung masasabi ko. Napanood niyo naman or lagi nating nare-review si Zaki, no? Alam niyo yung style niyan, slant rhyme. Then nung ahon na battle niya, pumapasok na rin siya sa mundo ng mga jokes. Kayram, alam niyo naman yan, Kayram comedy, no? So style clash, pero baka magbanggaan sila sa comedy dito. So tingnan natin. Kayram, lagago ko. Ikaw ba si... Ando? Silang pareho na mauna si Kayram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16. Kayram, lagago ko. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung nasalvage. Bugbog at na-damage, kaso mahirap talaga tibagin, lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Di lang kento nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence naging konsihal, edi consequence. Ganun ba? Suabe Kayram, suabe. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence naging konsihal, edi consequence. Ganun ba? Galing eh. Speaking of consequence, harap
harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka. Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tapos gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Gago. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Gago. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganun ba, Saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka, Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka, Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Pinara mag-face land, boy. Ang ganda naman nung setup na yon. Ganda na setup, tol. Ang ganda nun. O hindi ko binali yung rhyme. Ganun ba, Saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka, Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka, Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Pinara mag-face land, boy. Tangina, grabe yung K-Ram dun. Ang lakas ni K-Ram. Pinakamalakas na line pa niya. Tumapat pa sa ender or sinadya niya talaga sa ender, no? So, isa yon sa mga style kasi ni K-Ram. Kasi ni K-Ram putik. Yung binabali niya yung rhyme. Binabali niya. So, I think nasanay na dun yung crowd, no? Kaya hindi masyadong nag-react. Pero, binali niya ulit yun, no? Na, hindi ko binali yung rhyme. Sadya, no? Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko na yung pagiging champion hindi tugma sa'yo. Boom! Tapos, get out of my face, slant boy. Tang-inan yan. Ang galing. Ang galing ni K-Ram. Ilang beses ko na napanood si K-Ram, no? Kaya niya talaga magpatawa, kaya niya talaga sumeryoso. Ang galing, no? So, para sa akin, si K-Ram, mas gusto ko na seryoso yung mga banat niya, no? Mas gusto ko kasi mas masakit eh. Mas solid. Pero syempre hindi pa rin naman tapon yung K-Ram kapag nagpatawa. Ang galing, ang galing. Lap trip pa rin talaga pag si K-Ram nagpatawa. Solid na K-Ram. Malinis na performance. Jokes, patok na patok yon. Yung pagmamak niya sa style ni Zaki na slant rhyme. Pasok yun. Yung consequence, konsehal. So, ayos. Ang galing. Yung vowels, consonant, diba? Ang galing ni K-Ram. Wala akong ibang masasabi nung kundi ang galing ni K-Ram. So, mabigat yun ha. Although, ang mga banat niya is true jokes. Para sa akin, mabigat pa rin yun. Kailangan pa rin ni Zaki na maging seryoso yung mga
maging seryoso at maging effective yung mga lines na bibitawan niya dito. So, let's see. Una banat! Pakinggan natin, Zaki. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, Chillionaire. Wak ang puta, Chillionaire. Tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Torite na. Scary voice. Si Kairam lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. John Jones, Jonah Renz, gago. Okay. Magtawag na John Jones, heavyweight UFC champion. Tapos si Jonah Renz sa, ano ba yung grupo niya? Ano ba yung grupo ni ano? Nakalimutan ko na yung grupo ni Renz, ni Jonah Renz. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka responding mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Di nag-i-evolve yung talent skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang newbie mag-rap tong uhuging panggap. Puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written tapos puro ka pa-choke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng taga-sulat mo kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kairam Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro games at hilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas bigla ang matutulog. Weak tong ego. Ayan na yun. Sabi ko sa inyo, diba, sa last battle na napanood ko kay Zaki, pumapasok na siya sa mundo ng jokes, no? So, ayan. Kita nyo. Tinipid yung effort porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... Basang-basa ko nagalawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiif na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Naku Napabayaan mo na rin pati nawala si Zaki ng konti. iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga staff ng Wish Bus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tangina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Bars! Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas?
Gusto mo maging si Flo kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Okay. Si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si Kairam, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kairam, pampaganda ng standing. Ooh. Okay, so style clash talaga sa round 1. Kung napansin nyo, si Kairam sa round 1, jokes yung atake niya. Then may konting seryoso, no? Kay Zaki naman baliktad, may konting jokes tapos more on bars. Seryoso, no? So okay. Sabi ko nga kanina, kailangan mabigat Sabi ko kanina mabigat yung round ni Kairam, kailangan ni Zaki na doblehin, triplehin yung performance niya para matalo niya yung round 1 ni Kairam. Pero para sa akin hindi nangyari yon. Mas mabigat naman pala rather. Mabigat yung returns ni Zaki. Andun yung mga haymakers na andun yung mga references, andun yung mga punto. Pero I think hindi yun enough para matalo mo yung isang Kairam na ganun, no? Parang yung Kairam may pagka na rin may pagka style na rin ni Pistol na kekengkuin ka niya. So yung mga ganong style kasi katulad ni Pistol, nila Shaggy, mahirap kasi tibagin yung mga ganong style kasi ang lakas nilang pagmukain ka na hindi ka nila sineseryoso. So ayun, kahit na seryoso yung banat ni Zaki, I think hindi yun enough, no? Para masabi nating natalo ni Zaki yung round 1 ni Kairam. Although andun yung mga mabibigat na punches ni Zaki, pero hindi siya ganun ka effective or parang kulang. Ganun. Hindi siya ganun ka effective or kulang. So I think yung round 1 ibibigay ko yun kay Kairam sa score na 10-8. So malayo para sa akin kasi sobrang effective ni Kairam against Zaki. Tapos yung Zaki naman hindi naging ganun ka effective against Kairam. Yun. So Kairam ako 10-8. Tignan natin yung round 2 at 3. Uminom daw ako ng cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Tangina mo, inaasar mo pa yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisawsaw ka sa eksena habang nakakabanding ko. Dasos. Round 2 game? Yeah! May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Sinungaling ang puta. Di ikaw na may magarbong shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid ako mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo, ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka? Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad.
Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, diba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lidigard. Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi... Wait lang. Wait lang ha. Minsan wait lang. Sabi niya kay M-Site. Kay M-Site? Sa pagkakaalam ko, first round na kalaban ni Zaki, si M-Site, sa sunugan eh. Diba? Yung unang-unang sunugan ha, yung nag-champion si Pistol. 'Di ba? So, first round. Tama ba? Tama eh, tama. 'Di ba ang round 1 M-Site, tapos round 2 Pistol eh. Ay, mali. Round 2 Romano, tapos round 3 Lipcram. Tapos finals Pistol, 'di ba? 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, Alam ko kay Lipcram niya sinabi yun. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong na lang. Pero alam ko kay Lipcram niya sinabi. ubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo naman ang nido ni Saito. Nido na naman. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik kamen. Gago pagtapos ng battle na to, wala magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Okay, round 2 ni K-Ram, for me, hindi siya naging katulad nung round 1. Yung round 1 kasi siksik eh. Para sa akin, naging siksik yung mga jokes niya doon, yung mga punchlines niya against Zaki. Sa round 2, medyo mahina yung first half, then pagdating ng second half, andun na yung palo, no? So, para sa akin, hindi siya naging kaparehas. And, andun pa rin naman yung mga punches ni K-Ram, andun pa rin yung mga jokes niya, yung mga patawan niya, yung mga linya niya na, effective, pero mas effective yung round 1. Ayun lang yung masasabi ko. So, ayun. Same energy, same vibes, pero sa punches counts, I think, lamang yung round 1 ni K-Ram sa round 2 na pinakita niya. So, ayun. Bibigyan ko ng mas mababang score to sa compare sa round 1 niya. Yun. Pero, Zaki muna tayo. Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad na lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na bansagang squatting. Nabansagang. Okay. Natututo na talaga ako mag-rebat eh.
Si Kairam, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Nilupusan na. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa yung battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo, baog. Aray! Shit! Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burnout. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Gago. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal. Lakas. Tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang, di ka pa magkakaanak. Aray ko naman. MCing kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Shit. Tangina, lakas. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na technical? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Ay, gagi. Ang lakas ng round ni Zaki sa round 2, tol. Ang lakas nito and grabe lang kasi personals. Ang ganda ng transitions niya from seryoso, jokes, tapos personals. Ang dami ring haymakers, no? Jokic, Jobit, ano pa? Ang dami. Ang lakas nun. Yung bubuntisin, iyabilyan niya, okay yun. Ganda ng reference niya. Kay Zaki, yung round 2. 10-9. Zaki. Bigyan ko ng, sabi ko nga, yung performance ni Kairam sa round 1 is sobrang lakas nun para sa akin. Then syempre, nag-expect na ako ng round 2, same. Pero yung round 2 ni Kairam medyo bumaba para sa akin. Nagkaroon ng, andun pa rin naman yung aggression, yung pagiging, yung stage presence, andun pa rin. Pero sa
sa punches counts, medyo bumaba yun for me. Hindi ko masyadong, parang, yung mga punches is nasa dulo na ng round. Sa umpisa, medyo matamlay, naging flat Then, atake ni Zaki sa round 2, ang lakas, no? Sunod-sunod, sunod-sunod yung mga punches, yung mga haymakers, yung slant rhyme, syempre, andun na. So, yun. Para sa akin, hindi ko na i-mention yung mga lines ni Zaki, pero sa preference ko, mas nagustuhan ko yung performance ni Zaki sa round 2. Bawing-bawi, no? Kung yung round 1 medyo nahinaan ako, yung round 2 ang lakas nun. So ayun, bibigyan ko ng 10-9 yon in favor of Zaki. Yung round 2 ni Zaki, andun kasi yung mga mabibigat na linya, lalo na yung personals. So ang sakit nun. Then yung round 1 ni K-Ram, feeling ko magka-level yun yung round 1 ni K-Ram tsaka yung round 2 ni Zaki magka-level. So binigyan ko na 10 puntos yun. Pero konti lang naman yung nilamang, no? So ayun, 10-9 in favor of Zaki, 10-8 sa round 1, so 19-18 in favor of K-Ram pa rin sa scoring, pero sa per rounds tabla yun. So deciding para sa atin yung round 3. Tangina yun na yun. Buang kalahati ng rounds puro baog. Tangina barok kamen. Porke wala pang anak, baog na, so ibig sabihin baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagcha-championin pa daw. Paalala ko lang, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, motherfucker. Ang galing nga Niece, no? Niece is pamangkin, uncle, ang galing. Ang galing ni doon, ni K-Ram. Reference. Pasok na yun, pasok yun. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, motherfucker. Relative injury bars, motherfucker. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi mabaho ng hininga mo. Fuck! Tangina mo, ka na mag-fake joke! Tangina ka? Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay.
Nasa pagalingan ka pa rin. Ako nasa pasarapan na ng ulam. Sinyo. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. Wala na. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako. Tangina, ginawa ng parody ni Kairam yung mga lines ni Sinyo sa mga di nakakalam, no, lines ni Sinyo yon kay Apex, no, panoorin yun, review ko na rin naman yun. Grabe lang. Kairam. Driver ako! Tonto si Sinyo sa gilid eh. Hindi kita gusto kalaban! Umalis ka na dito! Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. Duma. At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Taina, ang lakas. Utang ina, ang lakas ni Kairam dun. Wala, mag-explain pa ba ako doon? Kitang-kita na 'yon. Ang lakas. Ang lakas tol, wala na akong masasabi doon. Taka na, speechless ako doon sa round ni ni Kairam. Binali niya yung rhyme doon sa dulo na Sinyo dapat yun eh, pero ginawa niyang Duma. Tapos yung parody na ginawa ni Kairam sa mga lines ni Sinyo against Apex, ginamit din niya dito. Galing, perfect yun. So Zaki, tangin na, mahirapan si Zaki dito. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga bentard lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si Kairam sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan.
Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas. Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Gago. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa kanyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot, si Mick, si Kairam, si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Yun na yun. Flip top zone. Bitin. Nakakabitin naman yun. So, ayun. Hindi na duplicate or na replicate ni Zaki yung performance niya sa round 2. Yun yung ina-expect ko eh, 'di ba? Kaya nga binigyan ko ng 10 puntos yung Zaki dun sa round 2. So, syempre yun ay magiging basehan natin. Kaso ang nangyari, ang na-replicate niya or na-duplicate niya is yung performance niya sa round 1. So, yung round 1 and 3 para sa akin same. So, ayun. Yun lang masasabi ko. Medyo ang daming dead air or flat moments si Zaki sa round 3. Pero yung kay Ram, wala na akong sasabihin doon. Nakita niya naman. So, ayun. 10-8 sa round 3. Round 1, kay Ram. Round 2, Zaki yun. Naging deciding yung round 3. Sobrang lakas ng round 3 ni kay Ram. Hindi yun enough. Yung performance ni Zaki, hindi enough para matalo yung round 3 ni kay Ram. So, score, merong 8, may 10, tapos 8, 26. 26 para kay Zaki. Then 29 naman para kay Ram. So, yun. 29 to 26. 1 and 3. Kay Ram yun. Round 2, Zaki. So, yun, judges. Zoning 16, Zaki vs. Kairam. Mag-iis pang beses para sa kanila pareho para sa laban na yun. Sobrang solid na lang pareho. Ang boto ng urado, magigay 5-0, magigay para kay Kairam. Yo, gusto ko lang pasalamatan Yuri Goat na dyan nanonood sa Michael Roero, si Dante Hoop, si Herrera, siyempre si Kuya Bon. Yeah! Tangin na nyo lahat. Ayun siguro sa battle siguro nila ang pinaka nakita ko, pinagkaiba ng witty sa creative. Ang problema kasi mas maraming nagiging magandang linya si Kairam kumpara kay Zaki. Siguro nanibago siya kasi sinabayan niya si Kairam sa format ni Kairam. Kumaga siya yung nag-adjust na sumabay kay Kairam. Pero binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay Kairam. Yes. Yung round 2 medyo dikit pa pero Zaki, yes. Totoo. Ayun. 1-3 Kairam. Parehas kami. Para sa akin, nakakagulat yung ginawa niya. Yung Kulit ni JD ah. round 3,
choke ng konti siya. Pero kasi ang ganda nung linya niya eh. Kumbaga, sobrang hindi natin inaasahan yung ipapakita niya. Siguro sa quality ng mga linya, basta na isa si Kera, pero ang galing pa rin sa akin. Round 1, K-Ram. Round 2, Saki. Round 3, K-Ram. Sa linis ng performance si Saki, props. Pero going bawi yung mga Totoo. ginawa ni K-Ram. So parehas kami ng vote ni Sinyo at ni Manda. Hindi ko na masyado napakinggan yung vote ni JD eh. Sa stumbles niya. At mas marami siyang pasok. K-Ram. Yung C9, binoto ko round 1, Saki, round 2, K-Ram. Yung round 3 sana din sa yung factor. Although nag-choke si K-Ram doon, kala okay sa akin na, pero nabawi niya, kitang-kita naman sa akin. Saka yung mga, kumpara sa angle, yung mga bawi ni K-Ram, hindi lang basta comedy, iba rin kaysa dati. Kaya, yun, K-Ram. Ayun, Class G. Uy, Class G. Pagdating sa punchline count, siguro mas marami yung kay Saki, pero yung creativity ni K-Ram di natin matatanggi yun. Round 1, kinuha niya yung para sa akin. Round 2, para sa akin tabla yun. Dahil hindi masyadong nakalus ni K-Ram o hindi ganun kalakas yung ender niya ng round 2. So tumabla pa sa Saki doon or pwede pa nga makuha ni Saki yun. Then round 3, binigay ko kay K-Ram kahit meron siyang choke, kahit meron siyang slip up doon. Kasi makikita natin nabawi niya naman nung after nung choke niya, ang lakas ng impact. Sobra. So, kita-kita natin yun. Then si Saki, yun, props kay Saki sa sobrang daming punchline na binibitawan niya, pero iba yung creativity ni K-Ram dito sa laban na to. Kaya K-Ram mo to. So ayun, malinaw naman no. Ano talaga, parang most of the judges kinuha or binigay yung vote nila kay K-Ram sa 1 and 3. So ayun, malinis. So ayun, happy. So sana lahat ng mga nag-request ng battle na K-Ram versus Zaki is na gustuhan nyo to no. So yun lang, kita-kits sa next na review mga kuma. Peace out.